Hello mga gwapa and gwapo! For today's vlog, let me share to you what are the qualifications and requirements papuntang Poland. Hep hep hep! Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please hit the subscribe button at click mo na rin yung like and share para updated ka sa aking susunod na vlog. Maraming salamat po sa suporta. Nag-come up ako sa vlog na ganito kasi simula nung nag-upload ako nung nagpunta ako sa aming agency. Ito po yung video na ito. Panoorin nyo na lang po sa mga hindi pa nakakanood. Ayan, sa mga nakanood naman po is maraming nag-comment and maraming nag-inquire at meron pang nag-PM sa akin kung ano daw po yung mga qualifications and requirements kung sa mga interested na mag-apply papuntang Poland. Okay, so disclaimer lang pala guys, hindi po tayo isa sa mga HR recruitment na expert pagdating sa mga nag-hire ng mga manpower. Okay, so this video na aking i-share is based lamang po sa aking experience sa aking pag-a-apply. So hopefully sana makatulong po sa mga nais mag-apply papuntang Poland. Okay, so let's start guys. So if you are applying for a factory worker, ito po yung mga qualifications nila. Dapat ikaw is at least high school graduate, ages 23 to 50 years old, height must be 5 inches above, no criminal record, no contagious health issues or yung may mga malulubhang sakit, bawal po iyon guys. And for the requirements naman po, must have a valid passport, resume, certificate of employment, diploma or transcript of record, NBI certificate, EREG or yung PIOS certificate. Ayan. So kung skilled ka naman guys, syempre dapat meron kang at least experience doon sa position na a-applyan mo. Skilled, for example, yung welder, forklift operator, or yung mga driver natin ng bus or trailer. Okay? So, kapag factory worker kasi guys, wala naman silang, hindi sila ganun kahigpit sa mga experience. So, syempre, mas maganda, advantage pa rin yung may experience ka sa factory pero, or sa mga manufacturing industry. Pero, syempre, hindi naman sila ganun kahigpit na. Okay? So, kapag nakapasa ka doon or qualified ka naman, sa tingin mo qualified ka doon sa mga list na naibigay ko, go mo na yan guys! Mag-apply ka na. Malay mo, ito na yung future mo sa Poland. Ayun. Ayun guys, so pagdating naman sa medical record mo, kung meron kang mga minor health problems, like yung mga malabo yung mata mo, or high blood ka, may maintenance ka naman na gamot, yun, okay lang yun guys, hindi naman kasi ganun kahigpit pagdating sa medical. Wag lang yung mga malulubhang sakit, katulad ng TB, mga ganun, yung may problem ka sa puso, or sa, may ano ka sa, yung scoliosis na tinatawag, yun. Mahigpit sila doon guys. Ayan. So, kung mga minor lang naman yun, or may problema ka sa ngipin mo, may sira yung ngipin mo, yun. Mga minor lang yun guys. Okay lang yan. Kayang-kaya yan i-waive. Tsaka, hindi ganun kahigpit ng medical nung base po sa aking experience ng pag-medical din. Yan. Sa Silanders nga po pala ako nag-medical guys. Ayan. So, i-guide naman po kayo guys ng agency kung sakaling meron kayong mga health issues yun. Sabihin nyo na lang po sa kanila guys. Ayun, so, nga pala guys, sa mga nagtatanong sa akin or nag-PPM kung hiring pa ba ang papuntang Poland. So, follow nyo na lang po yung page ng agency na aking in-applyan. Ayan. Then, tanong nyo po sa kanila guys kung hiring pa sila ng factory worker. Kasi based po sa pagkakaalam ko guys, stop muna sila ng hiring ng factory worker papuntang Poland. Okay? So, yan. Message nyo lang sila guys na sumasagot naman yan sila sa mga nag-i-inquire.
So, as you can observe, hindi naman po ganun kahigpit ang pag-a-apply papuntang Poland. Ayan. So, better match guys na lang siguro kung mag-inquire na lang kayo dito sa agency na aking in-applyan. Mas maganda guys kung personal kayong pupunta sa agency na inyong a-applyan para mas makausap nyo sila in person kung ano dapat yung mga requirements na ipapasa nyo. Okay? Or para mas matulungan kayo nila or personal kayo nilang makausap kung ano yung mga kailangan yung ipasa sa agency at mas maganda maayos kayo nilang maa-assist regarding sa mga katanungan nyo or inquiries nyo about sa application. So, ayun po, ginawa ko po ang video na ito para sa mga nag-i-inquire kung ano po yung mga qualification and list of requirements ng pag-a-apply papuntang Poland. So, hopefully, nakatulong po sa inyo ang vlog na ito at maraming salamat po sa aking mga solid supporters kasi po guys, nag-start po ako talaga mag-vlog ng 26 lang po ang aking subscriber and then upon checking po is 57 na po guys. Maraming salamat. Ayan. So, ayun, kung sa iba guys is maliit na bagay man siya, pero para sa akin po is napakalaking bagay na po ang tumaas yung iyong subscriber dahil nagkaroon ng tiwala sa iyo ang mga manonood mo. So, hayaan nyo po guys na i-share ko pa sa inyo ang lahat ng aking may experience ng pag-a-apply papuntang Poland. At asahan nyo po guys na bibigyan ko kayo ng informative at quality videos. Maraming salamat po sa tiwala at suporta. This is Inday Guapa saying, if you have a dream, there, make it happen. Bye! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.